Hi mga kababayan, this video is one of the saddest video that I'm gonna release because I was scammed. Oh my gosh. Yes, I was scammed 3 times. I wanted to share the information for you guys to be informed because honestly, it feels like I am being devastated when I lose the money that I earned. Hindi lang siya hard earned, kumbaga dugo at pawis po yung pinuhunan ko doon, and yes, I was scammed. Literally, I've put a lot of money dun sa investment na yon. Sa Jensen pa yon way back 2019. And it was so hard, to be honest. Kasi po, yung nakapag-inform nun sa amin, kaibigan ko or kakilala namin na nagsabi na kapag ka nag-invest ka daw in 3 months, mababalik daw po yung may payout daw yung sinasabi. Yung kumbaga, kung magkano yung principal na nilagay mo, may payout ka after 3 months or depende po sa sinasabi nilang system. So, yun na, nag-withdraw, nagpadala, kasi yun nga, excited ako. And somehow, at that time, kailangan ko talaga ng pera kasi may babayaran ako at that time. Kaya sabi ko, why not trying this? And nagkamali ako kasi almost lahat ng pera, lahat ng savings ko, dun ko nilagay. So, marami po talaga siya. And then, hindi marami, malaki talaga siya. And then, after ilang weeks, nabalitaan ko po sa TV na may pinapagawang inspection daw si ganito, si ganyan. May mga raid daw na nangyayari. And then, yung kakilala ko, nagsabi ako or nangamusta ako kung ano yung sitwasyon. Ayun, ang sabi niya, wala naman daw ikahabahala. Siguro, at that time, hindi pa na-inform or hindi pa na-relay yung final information doon sa kakilala ko. Kasi sabi niya, wala daw eh. So, okay, fine. And then, finalo up ko ulit kasi may mga nagbalita-balita na kumakalat na ganito daw, ganyan. So, ayun, nagsabi ko, ano ba talagang totoo? May totoo ba yung balita-balita? And then sabi nga, oo. At nawala na nga po. Naglaho na yung investment na yun. And literally, I cried at that time. Kasi, syempre, bago pa lang ako and magkano lang yung sahod ko at that time. Tapos, in just 3 weeks, nawala lahat. And then, after ilang years, yung kapatid ko naman nagsabi sa akin na na-experience daw nila na nagkaroon ng return of investment yung pera. So sabi niya, huwag ka lang maglagay ng malaki kasi alam mo yun, mahirap na. Pero sabi kasi niya na-experience daw din naman niya. So ngayon, in-invite niya at sinuggest niya na maglagay nga daw ako. Ang nangyari po, naglagay ako pero hindi siya kanang kalakihan kasi nga natuto na ako nung nakaraan. Sabi ko, sige, let's try. Maybe it, mag-ano siya ng returns. Kasi lahat naman tayo na nag-i-invest, we're hoping for good returns. We are not more on focusing sa high risk. Doon tayo sa return eh. Yun yung mahirap doon. Dapat hindi pala ganon. Dapat pala, balance. Na dapat kung nag-expect ka ng high return, nag-expect ka din ng high risk na possible na malose mo yung money mo or mawala yung pera mo. Ang nangyari po, sa Bohol naman yon, ang sabi ng kapatid ko, in 3 weeks, ayun, i-update kita. Hanggang sa, syempre taga Bohol ako, marami akong friends na naglagay ng pera, RIPA po yung tawag nun, na payout daw, si ganito, si ganyan, ng 100,000, 80,000 si ganito, 150,000 si ganyan. So, sobrang saya. Alam mo yung puro payout yung nasa, sa timeline ko hanggang sa, boom, one day. And then, sabi ko, wait, parang may tumakbo daw. Yung admin daw hindi na nakikita, hindi na nagpapakita, wala na daw sa Bohol, naka-escape na daw sa Bohol. So sabi ko, wait, baka legit tong nangyayari na yung admin nawawala. Ngayon, tinatanong ko yung kapatid ko, anong totoo? Anong nangyayari dyan? And then, sabi ng kapatid ko, totoo nga daw po na yung admin hinahunting na ngayon at hindi na nakikita at nawawala at tinangay lahat ng pera. So, again, na-scam po ako for the second times. So, why am I sharing this? Kasi I'm sure na yung mga ganito, yung paluwagan, yung repa, yung ano pa yung ibang tawag nila doon, basta involves about money, yung payout, hindi po yan totoo na pinapakita sa inyo na, oy sis, ito na yung dashboard ko, 1,500,000, 350,000, may payout ako ganito, may payout ako na ganyan. It's a scam. Kung sasabihin na kaibigan mo na in 1 month nagkakaroon ka ng return ng 10%, it's a scam. It's a scam po yan kasi wala pong investment na nagre-return ng 10%. Napaka-imposible po yan. Maliban lang kung ang capital mo is 1 billion. Ayun,
syempre, expect mo na malaki yung returns nun kasi malaki yung principal eh. So, ayun, I'm gonna share this to you kasi at that time, kung ako lang ha, ang hirap nun at the time kasi syempre, pinaghirapan mo yung pera na yun para makuha mo, makapag-save ka, yung iba nga, tumira sa partition, nakipag-share, hindi kumuha ng one bedroom or isa ka room para lang makapag-ipon. And then in just span of 3 weeks, wala lahat. As in, like, especially pag nandito ka sa UAE, lahat ng pagod, lahat ng maraming sakripisyo kang ginawa, tapos mas-scam ka lang. Yung parang kumbaga, yung mga scammers dyan, na sakaling nanood kayo, please, wag po kayong mang-scam ng tao. Huwag po kayong mang-scam ng kapwa-tao kasi lahat ng pera na nakukuha sa maling paraan at sa maduming paraan, hindi po yan nagtatagal sa inyo at makasalanan po yan. So, nung nangyari po yan sa akin at the time, parang sabi ko nga, Lord, lahat ng scammers, Lord, please kunin mo na, ngayon na. Eh, kaso hindi ako Diyos eh. Yung parang, kumbaga, yun yung, grabe yung galit ko at the time, pero ngayon wala na din naman. Kasi sabi ko nga, kung Lord, actually mali ko yun, it's my negligence. Kaya sabi ko, Lord, it's my fault. Kasalanan ko naman yon and I have to learn from it. Though, sabi nga nila, experience is the best teacher. In a way na, syempre, alam mo yon, pinaghirapan mo, grabe, ang daming mentally, nakaka-drain siya, mentally, exhausted ako sa mga pangyayaring ganun. So, but I learned from it. And then, sabi ko nga kay Lord, kung ano mang nawala sa akin, sana po ibalik niyo po ng doble-doble. So, yun naman po, praise God, at binalik naman yan ng sobra-sobra pa ngayon. But then, it's not always ganun yung sitwasyon. Pero, what I'm trying to convey this message is, please be extra careful, be cautious, and be smart in where are you gonna invest your money. You can invest it in real estate, in land, in whatever, in negosyo ba yan, pwede mo siya invest, basta you have to be sure na yung developer na yon, yung may-ari na yon is legit at totoo at nag-i-exist na tao kasi mahirap po mas-scam. So, sana po yung mga savings nyo, kung ano mang meron kayo, ano mang na-invest kayo, I'm so happy kapag may mga na-invest kayo, may mga savings kayo. Kaya ingatan nyo po at huwag kayong basta-basta padalos-dalos magdesisyon at maglagay ng investment kung saan-saan na hindi naman kayo sure at hindi siya government license or hope na mamili po kayo ng mga totoong kaibigan. Ayun pala no, yung fake na kaibigan para makapag-invest at ma-scam ka. No, what I'm saying is, double check po kung ano mang offers sa mga kapatid mo, sa kaibigan mo, sa sino mang kakilala, classmate. Double check po yung offers nila. Check it with yourself, research, read about it, and then mahirap po na magsisi sa uli. So, ayun lang. And I don't want na marami pong pera na ma-waste dahil sa mga scammers na ito na, sarap pag na. So, ayun lang. And I hope that you learned a lesson from this video. And see you again. Bye!